This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Kyle? May nakita kasi ako dito sa TikTok. Oo, yung dalawang magkapatid. Sinasayaw sila. Ang cute nga tingnan, di ba no? Di ba? Oo, cute yan, cute yan. So, ano gusto ko gawin natin itong TikTok na to? Ayun na. Gusto ko nga. Kaso may exam ako bukas. Kaya kailangan ako magre-review. Sorry. Ngayon lang naman to eh. Kahit na kailangan ako mapasado sa exam ko alam mo naman ano nangyari pag nabaksak ako. Ngayon lang naman to, tsaka maaga pa naman. Oo nga, kailangan ko nga to. Kaya nga naaga ako ma-review. Ako magre-review Hindi mo ba love si ate? Love kita, kailangan ko to Gusto mo ako babaksak sa exam ko? Gusto na lang. Gawin natin tong trend sa TikTok, basta tuturuan kita ng math na yan, okay? Okay ba yan? Sige nga. Sige. Okay, very good. Ang bait-bait talaga ni Kyle. Very good. Tara, tumayo ka na dyan. Nagsimula na ang dalawang magkakapatid sa kanilang pagsasagawa ng isang TikTok trend na halos ginagawa ng mga Amerikano o kahit ng mga Pilipino. Nag-record sila at nakailang takes lang din, pero halata namang nag-enjoy sila sa pagre-record. At least, sa una man lang. At pagkatapos ng pagre-record, tinupad nga ni Ate Chris ang kanyang pangako. Natuturuan niya ang kanyang kapatid na si Kyle sa larangang matematika upang siya ay makapasa sa kanyang eksamen. At yun na nga ay dumiretso na si Chris sa kanyang silid upang i-edit ang kanilang video na ginawang magkakapatid. Pagka-upload niya, napansin niya na nagkakaroon ito ng views na kinagugusto niya. At dahil dito, madali ang naghahanap si Chris ng iba't ibang trends upang gayahin ulit. Kung sa tingin niya ay hindi papayag ang kanyang kapatid, ay hahanap siya ng iba't ibang paraan upang pumayag ang kanyang kapatid kahit halos labag na sa loob ni Kyle. Halos paikot-ikot ang gantong sistema, lagi na lang binabola ni Chris ang kanyang kapatid upang makuha ang kanyang gusto. Pagkatapos ay i-upload ito sa social media. Ayun nga lang, halos lagi na natutukso si Kyle dahil laging nakikita ang kanyang pagmumukha sa social media at kung ano-anong pinagsasabi. Dahil dito, sinubukan na ni Kyle na sabihin sa kanyang ate na hindi na siya naging komportable. Pero, dinadaan na lang ni Chris sa paghaharot at halos paglalambing na rin at pagbibili ng paborito niyang pagkain. Lahat ay gagawin para lang magpatuloy sila sa paggawa ng TikTok kahit hindi na gano'n komportable si Kyle. Pero, dumating ang panahon na napuno na si Kyle at nagsawa na siya sa gandong sistema. Meron na naman ako nakitang TikTok. Hey! Ayoko na! Ilang buwan na tayo nakaka-TikTok ha? Ako, kakagaling na ako sa school tapos TikTok na naman? Ha? Galing pa ako sa school tapos tingnan mo anong oras na? Kailangan pa ako mag-overtime? Tapos ikaw, na naman? Nakakapunta ka sa akin tapos mag-TikTok? Ikaw ba? Ang kapanta na. Nakahimik ka na nga? Ayoko na. Gusto ko na papapahinga. Hindi pwede papapahinga na lang ang mga tao? Wala ka talaga respeto. Ay, ganyan-ganyan.
Mr. Evans! Oh, sige! Sumalik ka! At naman ka ng babalik! The following Republic Acts involved in this film are the Republic Act number 10173, Data Privacy Act of 2012, followed by RA 76110, or the Philippine Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination. The following offenses involved in this film, under both RA 10173 and RA 7610, are data privacy, especially of minors, coercion, bribery, manipulation, which is also under coercion, and child abuse, both physical and verbal abuse. Since the offender have decided to violate both laws, the offender may face imprisonment under both of them, with sentences running consecutively. Therefore, the offender may face imprisonment for up to 26 years since it is a combination of both laws mentioned. The offender would also be liable to pay fines under both laws. The total fines could range from 550,000 to over 10 million pesos, depending on the specific violations and their severity.